Kaya sa ating lahat, napakalaga, huwag nating kalilimutan yung ating pinagmulan. Kung ano yung nagbibigay sa atin ng hininga, ng buhay at ng lakas. Kasi maraming tao, binabaliwala nila ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ang panalangin, ang pagsisimba, ang pagdalo every Sunday fellowship. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to the Holy Spirit. Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw sa inyo lahat. Muli tayo po'y magkakasama-sama para pagnilayan natin ang salita ng Diyos sa araw na ito. Samahan niyo po ako sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina, ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan, at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. Anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas, at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay. Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan, katulad ng sa agila ang taglay kong kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mabiyaya, mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa araw na ito, ating pagnilayan ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay, na nagpapagaling sa ating lahat. Kaya, mga brothers, mga sister, ating pagnilayan, ano nagbibigay sa atin ng buhay? Bakit tayo humihinga? Bakit tayo may lakas? Pagnilayan natin ang sinabi ng Diyos dito po sa pagbasa ayon kay Propeta Ezekiel, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Itong sinasabi ng Diyos, magpahayag ka, sabihin mong pinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So ibig sabihin, kung ating napakinggan ang sinabi ng Diyos, hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Amen? So, marirealize natin na kaya tayo humihinga, kaya tayo may lakas, hindi dahil malakas, hindi dahil matalino tayo, hindi dahil mayaman tayo o may pera tayo, hindi dahil may mansyon tayo. Kasi kung ating pagnilayan, ang mayaman ay nakatira sa mansyon, ang mahirap ay nakatira sa minsan sa kalsada o sa bahay kubo. Ang mayaman ay maraming ipon, may mga milyones. Ang mahirap ay walang pera o maraming utang. Pero kung hindi ito ang mahalaga, dapat nating malaman na bakit tayo malakas, bakit tayo huminga, dahil sa Panginoong Jesucristo. Kaya tayo may buhay, kaya tayo may hininga, dahil sa Espiritu ng Diyos. Na ibig sabihin, na ang mayaman ang mahirap, pero lang sila nabubuhay, pero lang sila humihinga. Hindi porkit wala kang pera o marami kang utang, namamatay ka. Hindi naman porkit mayaman ka
o nasa sa'yo na lahat, mabibili mo ang buhay. Dahil sabi nga ng Diyos sa atin, kahit na gaano halaga na hawak nating yaman, hindi kayang bilhin ang buhay. Kasi bakit? Dahil ang buhay ay nasa kapangyarihan ng Diyos, nasa palad ng Diyos. Amen? Kaya nga ating pagnilayan, sabi ng Diyos sa atin, sabi sa atin ng Diyos, mga tuyong kalansay, dinggin nyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babaluti ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Hihingahan ko kayo upang, sabi ng Diyos, hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon malalaman nyo na akong si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. So ibig sabihin, para saan yung ating mga pagpapagod, nagpapakapagod tayo para magkaroon ng mataas na posisyon, magkaroon ng maraming mansyon o bilyones, milyones. Kung ang kapalit naman nito ay hindi natin nalaman at nakilala at kinilala ang Diyos. Dahil the source of life, hindi dahil sa pera, hindi dahil sa mga bagay sa mundo. Ang source of life, ang pinagmumulan ng buhay, kaya tayo may lakas, kaya tayo may buhay, dahil sa ating Panginoong Diyos, dahil kay Jesucristo. At namamatay ang tao, nangihina ang tao, kaya ang tao, mabigat ang buhay dahil sa kasalanan. Amen? Kaya ngayon sa ating Pasko ng pagkabuhay, pinakita ng Diyos na tunay na may kamatayan at may muling pagkabuhay. At pinapakita ng Diyos na ang lahat ng ating mga paghihirap sa mundong ito, ano man yung sufferings o ano man misfortunes na nangyayari sa ating buhay, lahat ng yan mapapawi sa isang iglap. Kasi bakit? Dahil kung tayo nanatiling mabuti at tapat sa Diyos, kung nanatili tayong malinis at mabuti at malinis ang ating pamumuhay, tayo gagantimpalaan ng Diyos ng buhay, ng kaligtasan at maayos na buhay. Kaya sa ating lahat, napakalaga, huwag nating kalilimutan yung ating pinagmulan. Kung ano yung nagbibigay sa atin ng hininga, ng buhay at ng lakas. Kasi maraming tao, binabaliwala nila ang kahalagahan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ang panalangin, ang pagsisimba, ang pagdalo every Sunday fellowship. At kapag ang tao hindi nila nakita ang kalagahan ng pagsunod sa Diyos, at dahil dito, siya ay nagkakasala, sumusuway sa Diyos. Ang pagsuway sa Diyos, yan ang dahilan bakit ang tao nagkakasala. At ang kamandag ng kasalanan ay kamatayan. Kasi bakit? Kapag ang tao sumuway kay Lord, kapag ang tao lumayo sa Diyos, lumalayo siya sa source of life, sa pinagmumulan ng buhay. Kapag ang tao hindi nagsisi, hindi nagbalik loob sa Diyos, hindi nagbagong buhay, ang tao mabibigo, babagsak. Kaya nga, how many times na sinasabi sa atin ng Diyos, talikuran ang kasalanan, layuan ang masama, magsisi, magbagong buhay, upang mabuhay tayo. Hindi ko nahangad na ang tao ay mamatay dahil sa kasalanan. Kaya nga sinabi ng Diyos, masakit sa kalooban ng puon kung may papanaw. Kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Katulad ng aking ina, maglilingkod akong lubos, yamang ako'y niligtas, kinalinga at tinubos. Kaya mga kapatid, hindi nais ng Diyos na ang tao mamatay. Hindi nais ng Diyos na ang tao mapahamak. Subalit ang tao ang umahanap ng kanyang ikakapahamak.
Kasi sinabi na ng Diyos sa atin, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Amen? At ang nanatili sa kasalanan ay alipin, ang namumuhay sa kasalanan ay alipin ng kasalanan. Kaya sa ating buhay, nawa makita natin ang katotohanan na ang buhay natin ay para sa Diyos. Na yung ating paginilayan, titingnan natin, nung tayo ay kabataan, makikita natin ang gaganda natin, di ba? Pero dati ang panahon, sa ayaw mo sa gusto, tayo ay tatanda. At lahat ng ating, anuman ang meron tayo, dati ang panahon, iiwanan natin lahat. Ibig sabihin, anuman ang ating pinagpaguran, anuman ang ating inimpok sa lupang ito, iiwanan natin. Dahil lahat tayo lilisan sa mundong ito. Ang panahon ay patuloy na tatakbo, pero hindi mo mapipigilan ang pagtakbo ng panahon. Ibig sabihin, hindi forever 30 years old tayo. Hindi forever tayo ay nasa kasibulan o kabataan. Dati yung oras na tayo tatanda, tayo ay magkakasakit. At sa panahon na ito, pinapakita ng Diyos, lahat ay temporary lang. Wala tayong panghahawakan sa mundong ito. Lahat ay pansamantala. Ang ating kagandahan ng kabataan, pansamantala. Dating panahon, it fade out. Ibig sabihin, kukupas din ang lahat. Dating ang panahon ko ay tayong milyonaryo, bilyonaryo, sa ayaw mo sa gusto, iiwanan mo yan. Dahil ating tunay na tahanan ay sa langit. Kaya sa buhay natin, nawa masigit na makita natin ang kahalagahan ng pakikipagrelasyon sa Diyos, ng ugnayan sa Diyos. Huwag tayong lalayo sa Diyos upang tayo ay mabuhay. Huwag nating hayaan na dahil sa kabalahan sa buhay, na dahil sa mga bagay sa mundo, sa kayamanan, posisyon, kapangyarihan, kasikatan, ay nakalimutan natin na sumunod sa Diyos, na walan tayo ng oras at panahon para sa Diyos at sa ating kapwa. Dahil ang pinakamahalaga sa ating buhay ay makita, makilala at kilalanin natin ang Diyos na lumalang sa ating buhay. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at hininga. Tandaan natin, sinabi ng Diyos sa atin. Sabi ng Diyos, sabi niya, tao, ang bansang Israel ay tulad ng makalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming buto, wala na kaming pag-asa, lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga magpahayag ka. Sabihin pinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang iyong libingan. Kung maibukas ko na ang iyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako si Yahweh. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay. At ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Ang salita ng Diyos. Amen. Totoo naman. Makikita natin na kapag ang tao namatay, ang kanyang pag siya inimbalsa mo na, wala na siya nararamdaman. Kasi bakit? Dahil ang kanyang espiritu, iiwanan niya ang kanyang katawang lupa. Amen? Iiwanan niya na ang kanyang laman, ang physical body. At alalahanin natin, we have two composed of body. Isang physical, isang spiritual body. Yung physical body, yan po yung kinakain ng mga uod, bangaw, at mga hayop na gumagapang. Kaya nga sinabi ng Diyos sa atin, di ba? Ano ang may pagmamalaki mo o tao? Ikaw ay nagmula lamang sa alabok at buhay kapay maaari ka ng mabulok. Mabibigo ang galing na manggagamot sa mahabang karamdaman. Ang hari na ngayon buhay, bukas ay maaaring tanghaling bangkay. Pagkamatay ng tao, wala nang matitira sa kanya kundi mga uod, mga bangaw, at mga hayop na gumagapang.
Ang kapalaluan ng tao ay nagsisimula sa pagtalikod sa Panginoon at sa paghihimagsik laban sa lumikha sa Kanya. Sapagkat ang simula ng kapalaluan ay kasalanan. Ang nanatiling palalo ay nakagagawa ng maraming kasamaan. Kaya't katakot-takot na parusa ang ipanadala sa kanila ng Panginoon hanggang sa sila'y tuluyang malipol. Ibig sabihin mga kapatid, uulitin ko, kahit anong ganda natin nung tayo kabataan, kahit anong yaman natin o anumang meron tayo, lahat yan kukupas, lahat yan maglalaho. Kaya nga sinabi ng Diyos, anong may pagmamalaki mo o tao? Ikaw ay nagmula lamang sa alabok at buhay ka pa'y maaari ka ng mabulok. Ibig sabihin mga kapatid, wala tayong may pagmamalaki. Dahil ang kayamanan anumang meron tayo, hindi yan na magiging dahilan para tayo ay hindi mamatay. Hindi mo mabibili ang buhay. Uulitin ko, sabi ng Diyos, kahit na gaano halaga na hawak mong yaman, hindi kayang bilhin ang buhay. Kasi bakit? Dahil ang buhay ay nasa kapangyarihan ng Diyos at may hingi mo ang buhay kung tayo ay makikinig sa Diyos, susunod sa Diyos, maglilingkod at gagawa ng kabutihan. Kaya nga sa ating lahat, pinapaalala sa atin ng Diyos na ang tunay na magbibigay sa atin ng buhay, ng kalakasan at kaligtasan ay yung ating pag-ibig, relasyon, ugnayan sa Diyos. At ang pumapatay sa tao, hindi yung walang pera, hindi yung may sakit ka. Ang pumapatay sa tao is spiritually, ay yung pride, yung kayabangan, yung kataasan. Na dahil sa pride, kayabangan, hindi niya naalala at hindi niya nalaman na siya'y alabok lang. At darating ang oras, siya ay papanaw at lilisan. Hindi niya naalala, higit sa lahat, na may Diyos na lumalang sa ating buhay. Kaya kung alam natin na tayo alabok lang at ang Diyos ang lumalang sa ating buhay, sigurado tayo po ay magpapakumbaba. Sigurado tayo ay susunod sa Diyos, makikinig sa Diyos at susundin natin ang kalooban ng Diyos upang nasa ganon magawa natin ang mabuti, ang kabutihan at tayo magkaroon ng buhay at buhay na walang hanggan at kaligtasan. Amen? Kasi bago tayo magtapos, sinabi sa atin ng Diyos, uulitin, sabi nga ng Diyos, sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hatulan kundi nilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan nyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na marinig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay, ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag niyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Siya'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan. At lahat ng masama ay parurusahan. Ang salita ng Diyos, salamat sa Diyos. So maliwanag na kaya tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan dahil nakinig tayo sa Diyos. Sumunod tayo sa Diyos, naglingkod at gumawa ng kabutihan. Kaya anong dahilan bakit ang tao tamad magsimba, tamad makinig sa Diyos, tamad magbasa ng Biblia, tamad dumalo every Sunday fellowship, samantalang ang Diyos ang may kapangyarihan sa ating magligtas sa aksidente, sa kapahamakan, sa masama, lalo na sa kamatayan at sa impyerno. Kaya nga, sa lahat, kung nais natin na manatili tayong puno ng pag-ibig, puno ng kapayapaan, puno ng lakas, puno ng
sigla, galak at pag-asa. Manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag tayong lalayo sa Diyos. Dahil nasa Diyos ang kaganapan ng ating buhay. Nasa Diyos ang buhay na walang hanggan. Kaya nga, kung maaalala nyo, sinabi ng Diyos sa atin, ang sinumang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sinumang namumuhay na sumasampalataya sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sa ating lahat, sa lahat ng nanghihina, sa lahat na nais na magkaroon ng panibagong sigla, lakas, sa Diyos tayo magtiwala. Sa Diyos tayo maniwala, sumunod at makinig. At tayo ay magpapanibagong sigla at galak at pag-asa. At mabubuhay tayo na sa kabila ng anumang unos bagyo ng buhay, damang-dama mo ang ganda ng buhay. Masaya ang buhay. Kasi sumasayo ang Espiritu ng Diyos dahil nasa sayo ang pag-ibig, kapayapaan na tanging kay Jesus lamang natin matatagpuan. Kaya sa lahat, mahal na mahal po tayo ng Poong May Kapal. Maraming salamat po and God bless us all. Awitin natin ang Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and thy power. Come with your own special way. Come like a spring in the desert. Come through the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and make me whole. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nais mo na kami mabuhay at maligtas. Kaya sa oras na to, Lord, ibuhos mo ang iyong banal na Espiritu Santo na siya magbibigay sa amin ng lakas, kagalingan, at buhay. Kaya sa oras na to, Lord, anuman ang aming karamdaman, sa isang salita mo lamang, kami gagaling. Nananalig kami, Lord, sa oras na ito, ipagkakalob mo sa bawat isa ang kagalingan na mula sa iyo. Ipagkalom kagalingan, kalakasan, mahabang buhay, pagpapala. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po and God bless us all. You're watching ETVN Philippines.